Magandang araw mga bata. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo na ng ating modular distance learning. Ang ating subject sa araw na ito ay Edukasyon sa Pagpapakatao 2 o ESP2. Ang ating aralin ay tungkol sa pagsasakilos ng kakayahang taglay. Aking babasahin ang inyong nakikita sa videong ito. Bawat batang tulad mo ay nagtataglay ng iba't ibang kakayahan o talento. Ang mga ito ay biyayang mula sa Panginoon na nagiging dahilan upang maisagawa mo ang mga bagay-bagay. Habang ikaw ay lumalaki, patuloy na nadaragdagan o mas humuhusay ang iyong mga kakayahan lalo na't ginagamit o ipinapakita mo ang mga ito. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang na isasakilos mo ang sariling kakayahan sa iba't ibang pamamaraan tulad ng pag-awit, pagguhit, pagsayaw, pakikipagtalastasan, at iba pa. Magsimula ka na. Alamin at mas pahusayin pa ang mga kakayahang angkin. Kaya mo na bang tukuyin kung ano-ano ang kakayahang mayroon ka at ang ibang batang tulad mo? Upang malaman ito ay iyong gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ang panuto ay tingnan ang bawat larawan. Lagyan ng check ang patlang kung ito ay nagpapakita ng kakayahan. Lagyan naman ng X kung hindi. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno o sa inyong notebook. Meron kayong ilang minuto para gawin ito. Kung nakatapos ka na sa pagsasagot ng gawaing pagkatuto bilang isa, narito ang ilang mga katanungan. Ano ang naging batayan mo sa pagbibigay ng iyong kasagutan? Paano nga ba masasabing ang isang kilos ay may tuturing na kakayahan? Halika, iyong tuklasin. Ang kakayahan o talento ay isang espesyal na katangian. Ito ay ang kakayahang gawin ang isang bagay ng mahusay. Maaaring ito ay katulad ng sa iba. Posible ring ikaw lamang ang mayroon o kakaunti kayong nagtataglay nito. Ilan sa mga kakayahang mayroon ang batang tulad mo ay ang kahusayan sa pag-awit, pagguhit, pagsasayaw, at pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa iba. Maliban dito, maituturing din kakayahan ang pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika, pagbigkas ng tula, pagrarap, beatbox, at marami pang iba. Ano-ano nga bang kakayahan ang meron ka? Maaari mo bang ibahagi ang mga ito? Upang malaman ang iyong sariling kakayahan, ay iyong gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Para sa panuto, basahin ang inventaryo ng mga kakayahan. Tukuyin ang mga kakayahang taglay mo sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa patlang. X naman ang ilalagay kung hindi ito kabilang sa iyong kakayahan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Mga kakayahang taglay ko. Mayroon ditong 10 bilang. Una, pagguhit. Pangalawa, pagtula. Pangatlo, pag-awit. Pang-apat, paglangoy. Pang-5, pagsulat. Pang-6, pagtugtog ng instrumento. Pang-7, pagsayaw. Pang-8, paglalaro ng sports. Pang-9, pag-arte. At pang-10,
pagbibilang. Ayan, kung nalagyan mo na ng check o X ang bawat bilang, marahil ay natukoy mo na kung ano ang iyong sariling kakayahan. Upang mas makilala mo pa ang iyong sariling kakayahan, ay maaaring gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Pumili ng 3 pinaka-natatangi mong kakayahan. Isulat ang mga ito o iguhit. Maaari ring gumupit ka ng sariling larawan o mula sa magazine at idikit ang mga ito sa iyong kwaderno. Nasa ibaba ang isang halimbawa kung paano ito gagawin. Ako si Ana B. Mahusay. Sa edad kong 7, magaling akong gumuhit o mag-drawing. Maliit pa lamang ako ay tinuruan na ako ng aking tatay. Nakahiligan kong gumamit ng lapis, papel, at krayola upang maiguhit ang gusto kong larawan. Maliban dito, maipagmamalaki ko rin ang mga kakayahan ko sa pag-awit at pagsayaw. Araw-araw akong nag-eensayo upang lalo pang humusay. Kung makikita ninyo, mayroong larawan ng bata na si Ana sa kanang bahagi. Ganyan ang halimbawa ng inyong gagawin sa gawaing pagkatuto bilang 3. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga kakayahang hindi mo taglay. Alin-alin sa mga ito ang nais mo sanang matutuhan o maging talento? Bakit gusto mong taglayin ang mga ito? Magagawa mo yan sa pagsasagot sa gawaing pagkatuto bilang 4. Pumili ng 3 na minarkahan mo ng X na nais mong taglayin bilang kakayahan sa sinagutan mo kanina. Isulat ang dahilan kung bakit gusto mong gawin ang mga ito. Maaari mong gawin ito sa inyong kwaderno. Ayan. Matapos gawin ang mga gawain, naipakilala mo na ang iyong mga natatanging kakayahan. Natukoy mo na rin ang mga talentong nais mong matutuhan. Ano nga ba ang dapat mong gawin sa mga ito? Ang mga kakayahang mayroon ka ay dapat mong linangin. Kapag ito ay laging ginagamit, ginagawa o ipinakikita, mas lalo kang huhusay. Sa makatuwid, kapag hindi ka nag-ensayo o pinili mong wag itong ipakita, maaari itong mawala sa iyo. Maaari namang magkaroon ka ng mga kakayahang wala pa sa iyo ngayon. Unang dapat gawin ay magkaroon ng pagnanais na matutuhan o taglayin ang mga ito. Pangalawa, kumilos upang magkaroon ito. Subukang magpaturo sa marunong. Manood sa iba na nakagagawa nito o matuto sa tulong ng sarili. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, pumili ng isang kakayahang nais ipakita. Pagplanuhan kung paano ito gagawin at mag-ensayo rin. Ipaalam sa mga kasama sa bahay at imbitahin silang manood sa iyong gagawin. Bago simulan ng pagtatanghal, magpakilala muna at sabihin ang pahayag sa ibaba. Ganito ang inyong sasabihin bago magsimula. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si... Sasabihin ninyo ang inyong pangalan, edad at baitang. Ipakikita ko po sa inyo ang aking kakayahan sa halimbawa ay pagsayaw, pag-awit, pagtula. Sana po ay inyong maibigan. Maraming salamat po. Ngayon naman ay ating babasahin ang tulang Ako'y Natatangi ni J. Lopo. Ako'y natatangi. Sa murang gulang akin ang taglay, kakayahang biyaya ng may kapal. Pagsulat, pagguhit, pag-awit, iaalay. Pag-arte, pagtula ay aking inaaral. Pakipag-usap ay kaya ring gawin. Pakikipagtalastasan ito kung tawagin. Paglalaro ng sports, aking ding nanaisin. Pararamihin ko kakayahang tataglayin. Lahat ng kaya ko'y aking lilinangin.
Ang mga hindi, aking susubukin. Magpatulong sa mga may angkin. Magkaroon din ng sariling galing. Talentong angkin ay ituturo sa iba. Ibabahagi ko anuman ang kaya. Kakayahan ko'y laging ipakikita. Isa sa kilos ko ito ng may buong saya. Matapos basahin ang tula, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Lagyan ng masayang muka ang patlang kung naaayon ito sa tula at malungkot na mukha naman kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno o sa inyong notebook. Bilang 1, ang kakayahan ay regalo mula sa Diyos. Pangalawa, mahusay na ang bata sa pag-arte at pagtula. Pangatlo, pauunlarin o lilinangin niya ang kanyang kakayahan. Pang-4, hihingi ang bata ng tulong mula sa iba. At pang-5, ipagdadamot niya ang kanyang kakayahan. Ngayon, kung natapos mo nang gawin, narito naman ang sunod na gawain. Sagutin mo ang tanong na ito. Anong magandang katangian ng bata sa tula ang nais mong tularan? Ipaliwanag kung bakit. Narito ang halimbawa ng iyong gagawin. Ang gusto kong katangian ng bata sa tula ay ang pagiging. Gagawin ko rin ang ginawa niya na. Ayan. Ngayon ay natapos na natin ang aralin tungkol sa iyong sariling taglay na kakayahan sa edukasyon sa pagkapakatao, baitang 2. Ang module na ito ay mula sa Pivot 4A Calabarzon at akin lamang binanggit o sinabi at aking binasa para sa inyong mga mag-aaral at gayon din sa mga guro upang maging gabay sa inyong pagtuturo. Kung mayroon po tayong natutunan, huwag pong kakalimutang i-click ang like, ang subscription bell at ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong video ni Teacher Christina. Maraming salamat po.